Hi guys, magandang hapon po. So regarding po ito doon sa financial assistance na binibigay po ng national government po na tinatawag na Uplift Program. So ang dami po kasi nagtatanong kung paano daw mag-apply dito para makatanggap ng financial assistance. So actually dahil sa programang ito ay makakatanggap po halos 7.5 million na household ang makikinabang dito sa programang ito. So hinati-hati po yan sa Group 1, Group 2, and Group 3 po. So tignan po natin dito sa Group 3. So kailangan ba nating mag-apply para at least makatanggap ng 2,000 financial assistance? So dito po sa Group 3 po, halos 1.5 million ang makikinabang dito na pamilya. So paano nga ba naitukoy para mabigyan tayo ng financial assistance? So tinukoy ng Social Security System po, yung SSS po yan, ang mga benepisyo na dapat unang-una employed at kasama sa 2024 7MS ng PSA po yan. So dapat po may trabaho po kayo at dapat napasama kayo sa 2024 CBMS ng PSA po yan. So yung CBMS, ito po yung Community-Based Monitoring System na sinagawa po ng PSA po yan. So maalala nyo po siguro may mga nagbahay-bahay po sa inyo, nagtanong, nag-gather po sila ng mga data, let's say how many household, how many members po sa isang pamilya or sa isang bahay, anong trabaho, yung mga ganong questions po ang tinatanong ng mga taga-PSA. So nagbahay-bahay po sila. So yung po information na yon na nag-gathered nila, so yung po ang magiging basihan nila para matukoy po kung karapat-dapat po tayo dito sa financial assistance po. Yung po yung unang requirements. Pangalawa po, dapat may 20,000 and below na SSS monthly salary credit nyo. Ibig sabihin po SSS po ang makakatupoy nito kasi may record po sila ng ating monthly salary credit na sinasabit ng ating employer kapag nagpa-file po sila ng SSS. So pangatlo, dapat nakapaghulog ng contribution ng kahit isang buwan or isang beses noong 2025 at noong 2026. So pang-apat po, dapat may enrolled na disbursement account po sa SSS as of April 30, 2026. So ito po ang pinaka-importante, medyo unfair po siya kasi usually hindi naman tayo nag-i-enroll ng disbursement account kapag let's say hindi naman tayo nag-loan. So parehas dito po. So paano matatanggap natin yung financial assistance kung wala po tayong disbursement account? So ibig sabihin kapag walang disbursement account, hindi po tayo makaka-receive ng financial assistance. So medyo unfair po itong pang-apat na requirement. Sana ma-modify po nila ito at i-consider po syempre yung 1, 2, and 3 na lang ang i-consider nila, and then pwede naman tayo mag-apply ng disbursement account, di ba po, kahit po yung buwan or magbigay tayo ng account para po dito sa financial assistance na to. So magkano nga ba ang Uplift Assistance? So makakatanggap po tayo kapag qualify ng 2,000 po yan. Buwan-buwan po siya simula July hanggang December ng kasalukuyang taon po siya. So paano nga ba matatanggap ang tulong? Ibig sabihin po kaya kailangan po yung disbursement account ng SSS kasi doon po nila ilalagay yung 2,000 assistance po. So ibig sabihin kung walang disbursement account, hindi po talaga tayo makaka-receive ng financial assistance. So ayun guys, hindi po kailangan mag-apply dito para mabigyan tayo ng 2,000. So sila po ang magtutukoy kung karapat-dapat po ba tayong tumanggap ng 2,000. So medyo legit naman siya kasi SSS record naman siya. Yung employer natin is nagpapasa ng SSS every month. So doon po makikita yung record, magkano yung monthly salary credit natin na pumapasok. And then mabilis na lang matutukoy yun. Medyo unfair lang yung disbursement account niya po na, na dapat nila i-modify yon. So ayun guys, I hope it helps po. Sana nakapagbigay ng konting information po sa mga nagtatanong at nagko-comment about this po. So maraming salamat and please follow for more.